Ayan mga kaimal lang, bibigay lang ako ng reaction kasi viral talaga si kabayan, no? Yung sinampal kahapon, nung isang araw sa old soup guys, ng ibang lahi. So sa mga kapwa natin kabayan na may mga video dyan, tapos mga nag-judge sila na kesyo karma ni kabayan kasi nga doble-doble daw yung jowa, kaya nasasaktan. So kung ano man po yung inyong opinion is sana kung ikakasama naman ng kapwa natin, ano, ikakasama lalo ng loob ng kapwa natin, is huwag naman natin gawin sa kanya yun. So maaaring may mali siya guys, pero hindi naman siguro tama yung sabihan natin na karma niya yun. So maging masaya na lang tayo kung ang inyong mga partner sa buhay or ikaw is honest sa iyong asawa or sa iyong jowa, no? Huwag natin hangarin yung dinanas ni kabayan na sampalin sa public place, no? Deserve naman ng lahat na ano na magkaroon ng jowa. Kung ikaw po talaga ay single or hiwalay naman. At deserve naman yung naman na makipagrelasyon sa mga kahit ibang lahi pa yan, no? Kahit na Pilipino, di ba? Deserve naman natin na magkaroon tayo ng partner na tanggap, mahal at nirespeto tayo guys, no? Yun nga lang meron talagang mga iba na nagkakaroon ng katapat na hindi ganun yung nakukuha ng partner, yung kumbaga mabibigat ang kamay na konting problema yung nakakapanakit na agad. So, huwag natin hangarin guys yung hindi magandang nangyayari sa mga kapwa natin guys. Ano? Yung kay kabayan talaga ay masaklap yun kasi in public talaga siya nasaktan ng ibang lahi. Yun is ibang lahi pa. Ganun pa man, ah, kung ikaw naman po ay talaga yung single, wala naman pong problema makipagrelasyon kahit sa ibang lahi. Sana lang makatapat kayo ng mga karelasyon ninyo na mamahalin kayo, re-respetuhin kayo, at syempre yung tunay talaga na hindi kayo lolokohin guys. No? Sana makatapat kayo ng ganun. Huwag natin isipin na deserve ni kabayan yung saktan siya, sampalin siya, tadyakan siya. Huwag natin sabihin na deserve niya yun. Dahil kahit sino po hindi deserve yun. Maaari may mga problema sa relationship pero hindi naman po siguro deserve na gawin punching bag, no, ng mga partner jowa ninyo. No? Ayan, good luck na lang dun sa mga naghahangad ng hindi maganda kay kabayan, no, na nagsasabi na deserve ni kabayan. So sana lang na hindi mangyari sa inyo yung sitwasyon na nangyari guys. Ayan, mag-ibang lahi. Nakahiram sa akin yung nakaraan. Pamili niya ng kubos guys. So, ito binalik niya na. Ayan, yung kalahi ni Jana. Ito siya eh. Siya lang naman. Pero sabi ko, bakit pupunta ka ngayon ng London? Eh, summer. Mas maganda winter. Kanyang asawa. Ewan ko lang, baka mag-date sila. Ayan, good morning mga kaimala. So flex ko lang guys yung ating jacket, no? Biyaya to guys. Bigay ni Madam Dami. So yun, Kuwait. Great Kuwait guys. Pamana ni Madam Dami guys. Sa dalawa to, yung isa hindi ko pa sinukat. Sa alaga ko tong babae, hindi siya kay Madam. Inayawan na. So, sayang din naman guys. Original din naman. So, ayan, meron na naman tayong maipapamana sa Pilipinas. Oh my god, man, till your mother can go me. Sampay na tayo. Pag-dryer na. Di ko alam kung nasaan ang nakaraan, ngunit ikaw Ayan. Good morning mga kaimala. Time check. Alas 8. Patay. 8:30 na pala ng morning guys. 8:30 na. So, ayan. Lumangon na ako at walking muna dyan sa labas guys. And katatapos lang. Ngayon naman is ako ay bababa at magbibase muna ako ng may wag akong uniform. Then magwa-washing, syempre maglilinis ng kusina, and then mag-goli. Yan, so
kumusta ang inyong mga araw today. Ayan. So, mga kukwento lang ako sa inyong konting kwento. Yung aking kasama guys, pag ako kasi ay nag-aalmusal, kasi nag-aalmusal talaga ako every morning, di ba? So, syempre, pag gumawa ko ng almusal ko, meron akong ginagawa para sa kasama ko. Dahil naman, hindi naman niya nagluluto. So, nilulutuan ko rin siya ng aking ng almusal. Kung ano yung almusal ko, yun din ang para sa kanya. And then, nung nakaraang araw kasi, nagluto ako ng sandwich, yung pinost ko, guys, ng itlog na ginawa ko with sandwich nga. And then, nagluto ako ng indomie para kahit paano meron niyang siyang kakainin na almusal. Kasi nga, nag-aalaga din siya ng baby. And then, yung tapos na ako kumain, kinuha ko muna yung alaga niya para lang naman mag-almusal siya. So, nag-almusal siya. Andun lang naman yung kanyang almusal sa tabi niya lang din, dun sa pinaka sa kusina, diba? Tinatong ko lang yun din at tinakpang ko nga kasi nga, para sa kanya. And then, ito na nga, natapos na siya mag-almusal, pumunta na siya sa akin, and binalik ko na sa kanya yung baby, at pumunta naman ako sa kusina. Ngayon, nakita ko doon yung aking niluto, hindi niya ginalaw, hindi niya kinain. Eh di pumunta siya, bumalik siya ng kusina, maya-maya bumalik siya sa kusina. Sinabihan ko siya guys na bakit hindi mo kinain yung almusal mo na niluto ko, sabi ko, para sa'yo yan. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi daw niya nakita. Hindi nagalit ako sa kanya. Kasi pag nagagalit ako sa kanya, sinasabi ko talaga. Paano hindi mo nakita, hindi ka makakakong naghahanap na alam mo naman na pag nagluto ako ng almusal, lulutuan din kita. Hindi naman pa pwede yung ako lang din ang kakain. Hindi man kako tayo nagsasabay kumain. Kasi mula nung may baby na kami guys, hindi na kami nagsasabay kumain. Gawa nga na nagpapalitan kami para lang makakain siya. Sabi ko, alam mo naman ako na pag nagluto ako ng almusal ko, nilulutuan kita. Mano bang tignan mo ako kung ano man yung mga nakatakip dyan? Sabi kong ganun. Kasi hindi ko naman pwedeng hayaan lang na nakabuyang yan yung pagkain mo. Kailangan din naman kakontakpan. Sabi ko, hindi ka marunong maghanap. Basta ka lang kako makapagkape. At saka yung kanyang, dyan, yung mga maanghang-anghang ba na sinasawsaw niya lang minsan sa tinapay. Parang na nga maiba, sinasama ko na siya sa aking almusal. Tapos di nagalit ako, sa susunod ka ako, kung ganyan ka lang din naman, hindi mo kakainin yung binibigay ko sa'yo, kako, yung niluluto ko para sa'yo na almusal, eh hindi na kita lulutuan, hindi na kita isasabay sa almusal ko. Magluto ka ng sarili mong almusal pag gusto mo kakong kumain ha, sabi ko, ganun talaga sa kanya guys. Ngayon nag-sorry siya, sabi niya, huwag kang magalit, kakainin ko na lang siya mamaya. Sabi kong ganon, sabi niya, di, inayaan ko na siya. Then after next day, guys, hindi ko na siya nilutuan. Hindi ko na siya sinama talaga sa almusal na ginagawa ko ngayon. So, 3 days na. Pinaparamdam ko sa kanya na nagagalit ako. Kasi ganun madalas ginagawa niya, guys. Hindi yan marunong magtingin eh. Basta na lang yan magkakape o magkukantinapay. Kasi nga, nagmamadali siya lagi. Sabi ko, pag ikaw niyaya, kinuha ko yung bata at pinakain na kita, kumain ka. Magtingin ka kung anong meron dyan. Kasi nga, nilulutuan kita. Tinatakpan ko yung pagkain. Nag-sorry siya sa akin na kakainin ko yan. Kahit mapakanin guys, kasi hindi ako nagluluto. Hindi naman dapat ako magluluto ng bukod ng kanin na puti. Kasi nga, iniisip ko siya. Dahil hindi siya kumakain na, hindi siya sumasabay ng kain ng mga niluluto kong lunch sa mga bata. Nakabukod talaga yung kulay puting kanin. Kaya nagluluto pa rin ako ng parang para sa kanya. Pag nakikita ko na konti na kinakain niya, pinapagalitan ko din siya. So, yun, nag-sorry siya. Then, kagabi, natatawa na lang ako. Kinausap niya ako. Sabi niya, Mira, sabi niya, bukas gusto kong kumain ng almusal. Pwede mo ba akong isabay, magluto ka ng itlog na nilaga? Sabi ko, okay. Sabi ko ganun sa kanya. O, ngayon, sabi ko, makikiusap ka sa akin. Pag ako nagluto ng almusal, may pa hindi mo nakita. Di mas maganda kasi mga kaymala na pag may kasama ka, kung ano man yung problema o mayroon man kayong hindi pagkakaintindihan, mag-usap kayo para at least enjoy ang buhay araw-araw. Kasi mahirap po talaga yung may kasama ka tapos parang ang bigat-bigat sa buhay, di ba? Na araw-araw ka nagtatrabaho tapos yung kasama mo parang may gap na gano'n na may sama ng loob. Ako kasi guys, hindi ako pag sinabi kong sa'yo to, kumain ka, yung ganun ba? Kasi syempre may kasama ka natural na hindi ka naman pwedeng kumain na ikaw lang.
So maglalaan ka para sa kanya kasi nga magkasama kayo, hindi man kayo nagkakasabay kumain, dapat talaga kung kakain ka, syempre may pagkain din siya. Ganun ako eh. Ayoko yung ako lang. Lagi ko rin siya iniisip kasi syempre nag-aalaga siya ng baby, di ba? So ayun, nakiusap naman siya agabi na lutuan ko daw siya at isabay ko siya sa almusal ko. Kaya mamaya pagbaba ko, mag-alaga tayo ng itlog para naman makakain siya ng gusto niya. Yan lang mga kaimala. Thank you for watching and good morning. Ayan mga kaimala, nagluto ako ng champurado guys. Ayan, luto na siya. Ito yung aking almusal today. Kain tayo. Nilagyan ko to ng gata. Yan na now. What is shit off phone? Huh? Phone shit off coffee. Ahí está el trabajo. Sale. Hindi responde. Ayan guys, gusto ko lang magpaalala sa mga agency, no? Lalo sa mga part ng Middle East. Sana naman kumustahin nyo yung mga worker ninyo na nasa kani-kanila ng mga amo. Kung kumakain po ba sila, okay po ba sila, nakakatulog po ba sila. Kasi hindi natin alam kung nasa maayos ba silang kalagayan. Kaya sana sa mga agency na may mga worker na nire-release is pag nasa mga amo na i-monitor po sana nila para hindi naman magaya kay kabayan. Yung before, ang laki-laki niya, tapos ngayon, ang sobrang payat niya na, no? Baka hirap talaga siya sa trabaho niya, kulang sa pagkain at tulog. Sana naman, kumustahin. At ganun din yung mga pamilya, no? Kumustahin niyo po yung inyong pamilya na nandito po sa Middle East. Para naman po